Magandang oras mga card lover mga kababayan. Merong nakulong na taga-Isiminay, dalawa. Itong host na si Marie Badoy at si Jeffrey Celes dahil sa pag-red tag nila. Red tagging, itong maligning pagsasalita ng masama against a certain person. At ang mga persons na ito ay isang batikang journalist, Atom Araulio, at ang kanyang ina na nire-red tag nitong dalawa. Kung nakilala niyo itong si Jeffrey Celes, ito'y isang host din sa SMNI na binibirada niya palagi si PBBM. At kung magsalita ito, ang tutulis ng dila. Katulad din si Marie Badoy. At hindi lang yan, ay may kaso din ito kay General Torres sila. Kaya sunod-sunod na ang karma ng dalawang ito dahil sa pagsasalita ng napakasakit na mga pagbitiw ng salita. Ay paano kasi ang kinakalaban, Presidente? At narito ang balita galing sa GMA Saksi. Pinabura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 306 ang broadcast journalist na si Atom Araulio sa isinampa niyang civil case laban kina dating Undersecretary Lorraine Marie Badoy at Jeffrey Celis. Ayon sa korte, inabuso ni Badoy at Celis ang kalayaan sa pamamahayag sa pangrerekta kay Araulio at ng kanyang inang si Carol Pagaduan Araulio. Bilang danyos, pinagbabayad ng korte ng mahigit 2 milyong piso sina Badoy at Celis. Nako, hindi lang 2 milyon to 2.8 milyon pesos, halos 3 milyon na. Maghati sila dyan, si Celis at si Badoy. Kasi hindi nila iniisip ang pinagsasabi nila Kasi freedom of expression daw. At meron silang sariling channel, yung SMNI. Lumaki kasi ang mga ulo nito nang nandyan pa si Kibuloy, di ba? Kasi nandyan si Kibuloy na backup nila, pati na rin si Duterte, presidente. Kaya nasanay sila na noong mga nakaraang taon na grabe ang banat nila kung sino-sino ang binanatan. Yan ang tinatawag na red tagging. Red tagging. Ito'y pagsasalita ng mga maligning words, masasakit na salita sa isang personalidad. Well, sabi ng ating ka-vlogger na si Ka Coffee ay instant karma daw ito. Narito si Ka Coffee, atin pakinggan. Headline ng ABS-CBN, Atom Araulio's civil suit win versus Badoy. Celis opens option for victims of red tagging. Hala, baka may iba pang biktima ng red tagging dyan ni Lorraine Badoy at ni Jeffrey Celis. Maglabasan na kayo dyan, no? Kasi ito, bagong desisyon ito kakopi ng korte. Kung nanalo dyan si Atom Araulio, baka manalo din kayo. Yan, sunod-sunod na ang karma nyo. Ibang tao na kakopi ang gumaganti sa inyo. Sige, isa itong mga to, ilan itong mga to, itong dalawa na to. Grabe makabirada kay PBBM yan Kung bastusin nila ang presidente, ang first lady, at kung sino gusto nilang bastusin, kaya nilang gawin kasi may freedom of speech sila daw. Wala palang limitasyon yun. Akala nila walang limitasyon yung freedom of speech, freedom of expression. Kung inyong matatandaan ka, Coffee, yan din ang pinag-ugatan kung bakit natanggalan ng lisensya yung SMNI, ka Coffee. Yan, mga pinagsasabi nito mga tao na ito. The civil suit win of Atom Araulio against a former anti-insurgency. Medyo nakakahiya ito, ka Coffee, ha. Dati kang opisyal ng gobyerno, dati kang spokesperson ng NTF-ELCAC, itong si Lorraine Badoy and host Jeffrey Celis might set an important precedent to aid other victims of red tagging, according to the broadcast journalist. Oy, nangihimok ito, ka Coffee, si Atom Araulio. Yung iba pang mga biktima ng red tagging dyan, abay maganda yung naging desisyon sa kaso niya. Kung posibleng maging batayan din yan, ka Coffee. Baka marami pang nabiktima dyan si Badoy. Maglabasan na kayo, sampahan nyo na ng kaso. In a statement, Araulio welcomed the ruling of Quezon City Regional Trial Court Branch 306 that ordered SMNI host Badoy and self-confessed former NPA official Celis to pay Araulio tumataginting po na 2.08 million in damages and lawyers fees after maligning him as a person and as a journalist through red tagging. Oy, sabagay marami naman silang pera. Nako, maraming ang pera ang dalawang yan siguro kasi binanata nila, presidente ang binibira, si PBBM.
At siguro malaki ang sweldo nito sa SMNI kasi Apollo Kibuloy, anak ng Diyos. At saka mga tauhan din ito ni Digong. Kaya isang ano lang yan eh. One snap of the finger lang yan eh, Digong. Katulad nito, ganyan, ay 2 million na kaagad. Diba? Pero ang ano dito, ang bottom line is, wag masyadong mag-red tag yung masasakit na salita, maligning words sa isang tao. Yung below the belt. Kung bibira tayo, yung nasa limit lamang hanggang waistline, wag yung below the belt. Kasi may paglalagyan tayo diyan eh. Kaya nga ako, hindi ako bumibirada ng grabe. Pakunti-kunti lang. Kasi wala tayong pambayad dyan kung tayo makasuhan ng ganyan na red tagging. At ayon sa nakalap natin ng mga chismis, mga balibalita ay nagsisi daw ang dalawang ito eh. Kasi 1 million eh. 1 million mahigit, 1.4 million sa bawat isa sa kanila kasi 2.8 million lahat ang danyos na binabayaran ng charges sa kanila. Kaya sayang yung pera, di ba? Isang kotse na yan eh. Ang 1.4 na kotse, maganda na yan. At kunting dagdag na lang, maging 2 million ay Ford Raptor na. Kaya sinayang ni Jeffrey Celes eh. Yung pera, baka mangungutang pa siya dyan. Iwan ko lang kay Maribadoy kung merong pera yan. Sa tingin ko meron naman. Pero napakasayang eh, dahil lamang sa maling pananalita. Okay, at ito ang ating dapat isipin mga ka-vlogger na huwag tayong masyadong mag-red tag ng mga tao. At kung may reaction man tayo ay kunting birada lang. Huwag naman yung below the belt, yung masasakit na kasi merong limit. Hindi absolute ang freedom of expression, merong limit ito. At kapag below the belt na ay pwede kang makasuhan. Katulad ng ginawa nila Atom Araulio at ng kanyang ina kasi binirada sila eh. Hindi natin alam kung ano talaga ang pinag-ugatan yan. Basta't sobra-sobrang birada sa kanila sa channel ng SMNI nitong dalawang host, Jeffrey Celes at Maribadoy. Kaya ito ang mangyayari. Kaya iwasan natin yan mga ka-vlogger, ang pag-red tag, lalo na ang mga sikat na personalidad. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa ating channel. Hanggang sa muli.